Hello, hello. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naniniwala po ba kayo na nandito kayo ngayon ay mapalad kayo? Amen. Okay, kung naniniwala ka na nandito ka ngayon at mapalad ka, sabihin mo dyan sa katabi mo, malapad ka. Ay, okay, ako biro lang. Pinamatak ako na po kayo, mapalad ka. Ayan. Sige po. Maganda pala pag nakikita mo rito yung katabi mga kausap mo ay nakangiti, ano? Maganda pala pagmasdan. Ayan, salamat sa opportunity sa Panginoon. No, na makapagsalita po kayo sa inyo dito sa inyong harapan. Kaya samahan niyo po ko sa pananalangin mga kapatid. Ihanda yung ating puso at yung ating isipan sa salita ng Panginoon. Yes, Lord God, thank you sa opportunity, Panginoon. Lord, na makapakinig ng yung salita, mapag-aralan ng yung salita, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang pumilo sa sandaling ito, Panginoon. I-reveal niyo, Panginoon, yung mga nais niyo sabihin sa amin. I-reveal niyo yung mga nais niyo ituro sa amin sa sandaling ito, Panginoon. Kayo papapurihan, kayo mapasalamatan, Panginoon. At Lord, dalangin ko na walang magiging hadlang, Panginoon, Lord Jesus, yung mga ginagamit namin sa technical, Panginoon, Lord Jesus, walang hadlang, Panginoon, para makapagpuri kami sa iyo. Walang mga bagabag sa aming puso na magiging hadlang para marinigan yung salita, Panginoon. At Lord, inuhubit namin sa inyo sa sandaling ito, Panginoon, kung oras na ito, Lord Jesus, sa mga pag-aaral ng salita. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid, nandito pa rin tayo sa series natin about truth over trends. Pag sinabi natin trends, ano ito mga kapatid? Ito yung mga nauuso. Ito yung mga napapanahon na kung minsan, dahil sa marami ng gumagawa, akala natin tama ito dahil sa marami ng gumagawa. Ano ba itong mga trends na ito? Ano ba yung mga halimbawa? Okay? Ayan. Sabi dito, what are the trends now? No, ilan sa mga trends ngayon yung sexuality? Ilan dyan yung tinatawag nating cohabitation? O mas familiar tayo sa tinatawag nating pagsasama ng mag-asawa, no, na hindi kasal. Ano sinasabi nila? Okay lang yan, ang mahalaga, nagmamahalan tayo, di balik hindi tayo kasal. No, nauuso na yan mga kapatid. At alam niyo, hindi lang ito nangyayari sa opposite sex, babae at lalaki, kundi nangyayari rin ito sa same sex. No, kaya pumapasok dyan yung homosexuality. At alam mo kung sinasabi nila? Love wins. No, yan yung sinasabi pa nga nila, no? Nauuso rin ngayon itong abortion. No, yung divorce. Ngayon, di ba may panukalang batas na, no, na ilang rating na. No? Dahil sa nangyayari ito halos sa buong mundo, yung Pilipinas ay gumagaya na rin mga kapatid. No? At nauuso na rin ito. Ano dyan? Yung pornography. Ano sabi ng iba? Okay lang yan. Ang malaga, wala tayong na-apektuhan. Wala tayong nakapakataw. Nanonood lang naman ako. No? Ano ba? Fornication. No? Ano to? Yung premarital sex. Ano sinasabi ng mga kabataan ngayon? Okay lang yan. Baka ba? Nasa 21st century na tayo. Lahat ginagawa na ito. Ikaw na lang ang hindi gumagawa. Okay lang yan. No, meron pa tayong tinatawag na relativism. Ano itong relativism na ito mga kapatid? Kung ano yung tama sa isang tao, halimbawa tama sa kanya at mali naman sa kanya, pareha silang tama. Kasi yun yung kanilang pananaw doon sa bagay na yun. Yung kanilang experience. So ito yung mga napagdahadaanan nating trends. At alam nyo kung sino yung pinakamalaki na influensya nito? Yung ating next generation. O kung hindi natin ituturo yung truth, kung hindi nila malalaman yung katotohanan, pwede silang masway dito. Pwede silang ma-influensyahan nito. No? Ngayon, kung sila may tama, yung katabi mo may tama, ako may tama tayong lahat. Ano ang basihan ng tama? No? So ano basihan ng tama? Ito yung basihan ng tama, yung Bible. Ano sabi sa Bible? Basic instructions before leaving earth. No? Kung yung binibili natin mga gamit, washing machine, ref, yung cellphone mo may manual, tama? Para magamit natin ng maayos. Yung ating buhay, kailangan din natin ng manual. At yan ang salita ng Diyos. Yan yung panghahawakan natin ng katotohanan. Ngayon, alam na natin, halimbawa yung truth, diyan magsisimula yung battle natin. No? Bakit anong sabi sa quote? Ang sabi sa quote, it takes a strong fish to swim against the current. Even a dead one can float with it. Dito na nagsisimula yung battle mga kapatid. Kasi itong mundong ito ay maraming i-offer sa atin.
No? Para masway tayo, may impluwensyahan tayo at malayo tayo sa katotohanan. Bakit? Anong sinasabi sa Roma? Sabi sa Romans, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Sabi, huwag daw tayo makiayon sa mundong ito. Kasi maraming i-offer ang mundong ito. Para masway tayo, para ma-influensya tayo, mawala tayo sa ating pananampalataya. Sa New Testament, laging nababanggit ang word. Ano kaya itong word na binabanggit dito? Ito yung word system. No? Sabi rito, the way that every human being lives by default. Totoo po ito. Pansinin niyo po, wala po tayo sa Panginoon. Ang buhay natin ay nakikiayon tayo sa mundo. Ako po ganun po ako nung wala po ako sa Panginoon. Kung ano yung tinatakbo ng mundo, doon ako maayon. Ano ba sabi dito? The desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life. Nung tayo wala sa Panginoon, sumusunod tayo sa mundo. Ano gusto natin mangyari sa atin? Yung makapagbibigay ng satisfaction, yung makakapagbigay ng pleasure, yung sarap ng laman na ito. Yun yung hinahanap natin, mga kapatid. No? Pero, ito sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, lalo na sa mga kabataan. Kung hinahanap mo yung bubuo sa'yo sa daigdig na to, hindi mo matatagpuan yan. Ito sasabihin ko sa iyo, mga kapatid, pagkaroon ka man ng maraming kotse, hindi pa rin mapupuno yung puso mo kasi yung puso mo hindi naman parking lot. Magkaroon ka man ng maraming bahay, hindi pa rin mapupuno yung puso mo kasi yung puso mo hindi naman subdivision yan. Magkaroon ka man ng maraming pera, hindi pa rin mapupuno ang puso mo kasi yung puso mo hindi naman bank account yan. Ano pupuno sa puso natin? Ang Panginoon. Kung may pinapangarap ka, hindi masama yan, kapatid. O kaya, kung marami ka yan, hindi masama yan, kapatid. Kasi kung marami ka yan, pwede mo kong bigyan. No? Pero kung uubusin natin yung oras natin sa mga bagay na yan, na walang eternal value, sayang yung buhay natin. Bakit? We have a mission in this world. Naniniwala ako doon. May purpose ka, kapatid, kung usayangin sa mga bagay na yan. No? Ano ba? Sabi dito, by instinct, balik po natin, kapatid, by instinct, all of us chase those things in pursuit of happiness and meaning. Totoo po yan. Dati hinahanap natin sa mundong ito yung meaning ng buhay natin. Yung happiness ng buhay natin, hinahanap natin dati sa mundong ito. Kung minsan, yung self-worth natin ay nakakibat sa network natin. Yung identity natin, kung minsan nakakibat kung ano yung mga pag-aari natin. Pero ito yung sasabihin ko sa iyo, kapatid, lalo sa ating mga kabataan. Next, your career is what you're paid for. And your calling is what you made for, kapatid. Dapat, ito yung tinatanong natin sa ating sarili. What does God want for me? No? What is truly a good, acceptable, and perfect use of my life for His purposes, and not just for my own? Tanong natin yun, mga kapatid. Kapatid, alam mo, hindi ka aksidente na nandito ka sa mundong ito. Yung iba, mukha lang, ano na aksidente? Okay. Hindi. May purpose ka, kapatid. Hindi ka aksidente sa mundong ito. Bakit alam nyo, hindi lang tayo nabuhay sa mundong ito para tayo ay mag-enjoy. Hindi lang tayo nabuhay sa mundong ito para tayo lang ay mag-relax. Kasi sinasabi ni Paul kay Timothy, iikot yung ating pag-aaral ngayon kay Timothy. Ano sinasabi ni Paul kay Timothy na tayo ay nasa pakikipaglaban? Sabi niya rito, Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito itinatagubilin ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito ay magpaglaban ka mabuti. Tayo po, mga kapatid, ay nasa pakikipaglaban. Kung tayo ay tunay na Kristiyano, nakakaranas tayo ng pakikipaglaban. Brother Lord, anong pakikipaglaban yan? Una, bibigyan ko kayo tayo nakikipaglaban sa ating flesh. Ano sabi ni Pablo? Yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Pero yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Ano sabi sa Galatia? Sabi rito, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman.
magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais niyong gawin. We have a battle, kapatid. Yung flesh na, ang hirap kaya kalaban ng laman. Yung sarili mo, di ba? Ang hirap niyan. Pero alam niyo, nung pinag-aaralan ko to, yung pakikipaglaban pala sa sarili natin, that's a sign that we are a true Christian. That's a sign that we are a true believer of Jesus Christ. Bakit? Kasi dati wala naman tayong nararamdamang hindi ng paglalaban eh. Yung mga bagay, ginagawa lang natin ang ginagawa, pero wala tayong nararamdaman. Bakit? Kasi hindi pa activated yung banal na espiritu. Hindi pa kumikilos sa ating banal na espiritu. And that's a sign, pagka meron tayong nararamdaman na paglaban sa loob natin, that's a sign na tayo ay true Christian. No? Ano ba yung pinaglalabanan natin? Ano ba yung battle na pinaglalabanan? May dalawa pa. Una yung worldly battle. Kasi ang mundong ito, maraming pressure may bibigay sa atin. Sa mga kabataan, ano sasabihin nila? Di ba? Peer pressure. Ano sasabihin ng mga kabarkada natin, kaibigan natin? Uy, ginagawa naman lahat ko, ikaw naman ang hindi gumagawa. 21st century na tayo, Bible, outdated na yan. 21st century na tayo, pamanan. Kumisan ganyan ba yung sinasabi? Kumisan may pressure din sa business. Kunti lang naman to, para kumita naman tayo. Sa workplace, andyan yung pressure sa mundong ito. Ano yung ikatlong battle? Yung battle with Satan. Ito, makinig ka kapatid. Pakinggan mo po dito. Ayaw ni Satan mapulpil yung mission na pinagagawa sa ng Panginoong ito. Kung kaya nais ka niyang isway, nais ka niyang atakin, gumagawa siya ng mga schemes para hindi mo matupad yung mission na pinagagawa sa iyo. Yung mga purpose na pinagagawa sa ng Panginoon, takot na takot siya doon. Bakit? Kasi pag natuloy yun, nagawa mo yun, alam niya, malaki yung impact na magagawa mo para sa kaharian ng Panginoon. Amen? Pwede ba palakpakan natin yung Panginoon? Next. Alam niyo, dumadaan man tayo sa pakikipaglaban, pero pwede tayo magtagumpay. Amen? Naniniwala ba kayo pag nasa Diyos tayo, may katagumpayan tayo? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may katagumpayan tayo, kapatid. Pero dapat malaman natin kung ano yung dapat natin gawin para magtagumpay tayo. Sabi dito, Timoteo, anak ko. Sino nagsasalita dito? Si Paul. Ibig sabihin, si Paul ay may fellowship kay Timothy. Si Paul, tinuturing niyang anak si Timothy. At si Paul ang nag-i-encourage kay Timothy. Ang tanong mga kapatid, may mga tao ba na handang tumayo sa'yo sa tabi mo? Para pag nag-i-stumble ka, handa silang magpayo. Andiyan yung kamay. No? Na handang mahalin ka sa kabila ng pag-stumble mo, sa kabila ng pagdadaan mo, sa challenges, difficulties ng buhay mo. Meron ka ba mga tahaong ganyan sa buhay mo? Mga kapatid, anong tawag nyo sa inyong mga tahanan? Tahanan ba o tirahan? May mga tao ba nag-i-encourage sa atin? Kumisan yung bahay natin, tirahan na tao. Bakit kasi puro tirahan? At dito ka na naman, kapi ka na naman umuwi, laki ka na lang ganyan, at tamad-tamad mo, puro mauwi. Pero dapat yung ating bahay ay tinatawag nating tahanan. Para kung sakali man dumating yung isa sa miyembro ng pamilya natin, malungkot at umiiyak, ano sasabihin natin? Anak, tahanan. Tahanan. Meron ba tayo ng fellowship para magpalakas ng ating loob? Anong sinasabi sa Bible tungkol sa pagtitipon? Pakilipat kapatid. Sabi rito, sikapin din natin isingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. We need fellowship. Para manalo tayo sa battle ng buhay na ito, kailangan natin ng fellowship ng mga tao magpapalakas sa atin. No? At ganoon si Paul kay Timothy. Sabi rito, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit ang araw ng Panginoon. Alam mo, mga kapatid, si Satanas, ang gagawin niya, ilayo ka. Ang gagawin ni Satanas, ilayo ka sa grupo. Lalo na kapag ikaw ay may pinagdadaan ng problema, i-isolate ka. Bakit kapag naka-isolate ka, mas vulnerable ka sa kanya? Kaya nga sabi dito, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. No? Ito, tinan mo ha. Maganda din na mayroong tao na nagpapaalala sa atin ng ating mission.
May Paul tayo sa buhay. Anong sinabi ni Paul? Inuutusan niya si Timothy. Next kapatid, sabi niya, inuutusan niya dito. Sabi niya, ayun. Sabi rito, Timoteo, anak mo, ang mga bagay na ito itinatagubilin ko sa iyo. Sa English, pag sinabi itinatagubilin, I charge you, I command you. Pagkamat tinuturing niyang anak si Paul, si Timothy, itinuturing niya din itong kapwa niya sundalo ng Panginoon. At i-remind niya, Timothy, may mission ka. Bakit? Nung time na to si Timothy, batang-bata. 25 years old. Sabi yung gano'n ng mga scholars, kung pinag-aaralan ko to, 25 to 40 years old, naging batang pastor siya sa Ephesus. At marami siyang pinahanap doon. Marami si Timothy na-intimidate kasi baka mas maraming matatanda sa kanya doon. Pangalawa, alam niya yung pinagdadaanan ni Paul. Si Paul ay sandamakmak na parusa pagkakakulong. Yung kanyang naranas. Kaya marami sinasabi ni Timothy, baka pag sumunod ako dito, naku po, delikado. Ganun din yung mararanasan ko. Pero inuutusan siya ni Paul. Maganda sa atin na pag napanghihinaan tayo mga kapatid, alam nyo nga yung mga leaders na Istanbul yan, nakakaranas ng difficulties, challenges, at maganda na meron nagpapaalala ng misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. May misyon ka kapatid. Ano ba sinasabi dito? Kapatid, balik ko. Sabi rito, ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyong mga sa pamamagitan ng mga ito maglaban ka mabuti. Sa mga pahayag, alam niyo, kinukonfirm ito ng mga tao. Yung gift na meron ka, kinukonfirm ito ng mga tao nakapalibot sa iyo. Brother Rod, hindi ko pa nga alam kung ano pinagagawa sa akin ng Panginoon eh. Alam mo kung ano pinagagawa sa akin ng Panginoon, usually yan yung gift na meron ka. At pag ginawa mo yan, i-confirm sa iyo ng mga tao nakapalibot sa iyo. Kapatid, ito yung gift mo. Alam niyo mga kapatid, hindi ko inaasahan na magiging preacher po ako. Ang alam ko lang po, mag-artista po ako eh. Hindi mo lahat ang ma-itsure. Ito po, malapaan natin ang Panginoon. Hindi mo lahat ang itsure, artista, iba preacher din po. Hindi mo lang po, alam na, patama ko lamang po kayo. I-confirm sa iyo yan. Maganda, pag nakikipaglaban tayo sa buhay nito, may mga tao na tayo pumunta sa akin. At ganyan si Paul kay Timothy. Na kanyang anak sa pananampalataya. So, tayo nakikipaglaban. Kung kaya, ito pwede natin idagdag ito as our memory verse. Kapatid, next. Fight a good fight, obey, take hold of eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Fight! Ano kaya ito? Fight the good fight of faith na ito. Yung iba, ito, malapit na naman ang eleksyon. Maraming iba, gagamitin nila ito. Nakalilang verse sa eleksyon. At alam nyo, may mga iba pa dito, may mga Kristiyano na sila pa mismo mababasa ko yung unang nag-comment tungkol sa kanilang mga kandidato. At kung isa nga mga Kristiyano, sila sa ay, doon sa mga politiko na kanilang dinadala, makukulat ka. Alam nyo, naalala ko tuloy si Congressman. Bago ko tuloy yung kwento kay Congressman pa rito. Bakit daw makalabas eh? Naalala ko tuloy si Congressman. Si Congressman, sa sobrang busy niya, sobrang pagod, habang siya'y nagmamaneho, siya'y napangga. Alam mo, isa sa kanya, totally wreck. Wasak na wasak. Madalit sabi si Congressman ay namatay. Pagdating niya sa kabilang buhay, nakita niya yung isang anghel. At sa likod ng anghel, may dalawang pinto. Ngayon, nakita siya ng anghel, sabi ng anghel, Congressman, nandito ka na pala. Halip po kayo. Alam mo po dito sa kabilang buhay, democratic po tayo dito. Kayo po mamimili kung ano papasokan yung pinto. May dalawa po tayong pinto, kayo po ang pipili. Pero bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para makapili kayo ng pinto. Madaling sabi ni Congressman, sige, unahin niyo yung kaliwang pinto. Pumunta siya sa kaliwang pinto, pababa ng pababa ng pababa ng pababa. Pagbaba niya, sabi niya, napakagandang impyerno. Tinignan niya yung pader, walang nakasulat na bawal umihat, wanted text break, walang nakasulat na gano'n. Tinignan niya yung kanal, napakalinis ng kanal. Tinignan niya yung kalsada, napakalinis. Tinignan niya yung mga tao, maganda ng suot, lagi napaparty.
At pagtingin niya, ang dami ng kilala. Nasa impyerno. At alam niyo, si Satanas, very accommodating. Si Satanas, very hospitable. Sabi niya, ang ganda naman ng impyerno ito. Tapos biglang tumawag yung anghel. Sabi ng anghel, Congressman, time na po. Umakyat si Congressman, umakyat. At pagdating doon, pumasok siya sa kanang pinto. At pagpasok niya sa kanang pinto, langit. Sabi niya, ang ganda ng langit. Pero parang parehas lang sa impyerno. Sabi niya, ang maganda doon, marami akong kakilala. So ibig sabihin, decided na agad siya. So lumabas na siya doon, sabi niya, sabi ng anghel, Congressman, nakapili na po ba kayo kung saan po kayo pupunta? Ang sabi ni Congressman, nakapag-decide na agad, sabi niya sa kaliwang pinto. Sige, pag namili po kayo, wala na pong balikan niya. Madali sabi, pumasok siya sa kaliwang pinto, bumaba ulit, bumaba. Pagbukas siya ng pinto, ang pangit ng impyerno. Nakita niya pa dyan, may nakasulat na bawal umihi, wanted text me. Yung kanal, ang dumi-dumi na. Yung kalsada, puro puti. Yung mga tao kanina nagpaparte, puro pulubi na. At si Satanas, hindi niya na makausap. At sabi niya, dito yung pinuntahan mo, Satanas! Satanas, sabi ka nga dito. Lumapit si Satanas. At ang sabi ni Satanas, sabi ni Congressman, Satanas, hindi ganito yung kanina. Parang iba itong pinuntahan ko. At biglang inakbayan siya ni Satanas. Inakbayan siya. Sabi ni Satanas, halika nga dito, Congressman. Parang hindi ka naman sanay. Parang ang langing iba eh. Siyempre kanina, kampanya yun. Ngayon, nakabuto ka na. Di ba? Panaparik ito. Huwag natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung Satanas at ang mga demonyo ay gumagawa ng paraan para ipaglaban at kampanya yung impyerno, bakit hindi tayo magpaglaban para kampanya ng kaligtasan na itinutulog sa atin ng Panginoong Hesus? Amen? Amen? Now, paano tayo magkakaroon ng the good fight of faith? Una, we have to perceive the truth. We have to know the truth. Pangalawa, we have to practice the truth. At pangatlo, we have to pass it. No? So ngayon, mga kapatid, ito yung ating pag-aaralan. Ito yung ating topic. Perceive the truth, practice the truth, and pass it. Punta tayo sa ating unang point at pag-aaralan natin yung buhay ni Timothy. Kung paano niya nalaman yung truth, at paano niya practice yung truth, at paano niya ipapasa yung truth. Si Timothy is a young disciple from Lystra. Ang kanyang nanay ay si Eunice, isang Hudyo. Ang kanyang tatay ay isang Griego, isang Gentile. At ang kanyang lola ay isang woman of faith. Next kapatid. Timothy was raised in the faith by his mother and grandmother Eunice and Louis who taught him the scriptures from an early age. So bata pa lang, tinuturuan na siya ng kanyang lola at ang kanyang nanay noong nagsalita ng Panginoon. Kaya at the early age, no, 16 pa lamang, kasama na siya sa missionary journey, second missionary journey ni Paul. Sipin mo, no, bata-bata. Next, kapatid. Timothy joined Paul during this second missionary journey and became Paul's close companion. Paul mentored Timothy and saw him as a true son in the faith. Now, paano nalaman ni Timothy yung truth? Ito sa susunod na slide. Sabi rito, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalataya ito. Sabi ni Paul, nakikita niyo daw yung pananampalataya ni Timothy. Sa verse na ito, marami tayong matutunan mga kapatid. Ano muna natin makikita dito? Yung family background ni Timothy. No? Na meron silang genuine na pananampalataya, meron silang authentic na pananampalataya, meron silang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Ano ba yung makikita natin dito? Yung generational influence ng kanilang pamilya. Bakit? Mula sa lola Loida niya, mula sa kanyang nanay Eunice, na ipasa kay Timothy yung kanilang pananampalataya. No? Ano ba yung makikita natin dito? The role of the family in fostering a faithful environment. Mga magulang, parents, malaki po yung responsibilidad natin para turuan yung ating mga anak na makakilala sila sa Panginoon. Kung nagawa ni Lola Eunice, ni Lola Loida at ni Nana Eunice kay Timothy, kaya at the young age,
nakakapaglingkod si Timothy, magagawa din natin ito sa ating mga anak kung magiging intentional lang po tayo. Ano ba yung makikita natin dito? Yung legacy. At alam niyo, yung pananampalataya ng kanyang lola at yung kanyang nanay, ito yung naging foundation ng pananampalataya ni Timothy. Ano ba makikita natin dito yung legacy? Tayo mga parents, o baka meron tayo dito mga lolo-lola, ano po ang iiwanan nating legacy sa ating mga anak, sa ating mga apo? Pwede natin sabihin, anak, apo, pwede mong manahin si lolo, isang doktor, isang abogado, isang engineer. Ang tanong, hanggang doon na lang po ba tayo sa pagpapamana ng ating profesyon o ng ating karir? Alam niyo kung ano sinasabi ko po sa anak ko? Apat po yung anak ko. Alam mo kung ano sinasabi ko sa kanila pag kinakausap ko sila? Mga anak, abutin niyo yung pinaka-gusto ninyong pangarap o ano mang karera ng buhay ang gusto ninyong abutin. Abutin ninyo. Pero ito sasabihin ko sa inyo, lagi niyong uunahin ng Panginoon. Bakit? Kasi yung karera ng buhay na yan na nais yung pasukin ay magiging platform pa lamang. Platform lamang yan para mas magpakilala niyo yung Panginoon at ma-share niyo yung gospel. Ano yung legacy na gusto natin iwanan sa ating mga anak? Nung pag-isipan po natin yan. No? Next kapatid. Marahil, ito yung nababasa ni Eunice at ni Loida. No? Ito yung Deuteronomy. Kasi nung panahon na yun, ito yung mga libro nila. Yung first 5 books of the Bible, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At ito yung sinasabi. At ang mga salitang ito, marahil ito yung nababasa nila. At ang mga salitang ito na aking inutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At ikaw ay sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. So, ibig sabihin pala, yung salita ng Panginoon, sasabihin daw natin sa ating mga anak pag nakaupo tayo sa bahay. Tuwing kailan tayo nagkakasama na nakaupo sa bahay. Pag tayo'y kumakain. Ano ba pinag-uusapan ng pamilya, ng magulang at ng mga anak pag kumakain? Nag-uusap ba kayo? O naging ML? O naging YouTube? Si nanay naging YouTube, si tatay naging ML. Kinakausap ba natin sila pag tayo sama-sama kumakain? Natatanong ba natin sila na kamusta ka sa school? At ay sisingit ba natin na ipapasok ba natin ang salita ng Panginoon? Ano ba sabi dito? Sabihin din daw natin ang salita ng Panginoon. Pag ikaw ay lumalakad sa daan, dito nakikita ko kung hindi na sila naglalakad dito kasi mukhang bless ang CCF North Caloocan moment. Mukhang may mga sasakyan lahat. Anong sasabihin mo pag sama-sama kayo sa isang sasakyan, especially pag out of town, malayong biyahe yun? Nag-uusap ba kayo? O nakikita nila kung paano uminit ang ulo kung may nagkat? Tinumumo mo pa. Kinakausap ba natin sila? Amen? Pagka ikaw ay nahihiga at pag ikaw ay bumabangon, ibig sabihin, bedtime. Kinakausap ba natin sila? Ibig sabihin ng verse na ito, yung nanay at lola ni Timothy, time by time, moment by moment, sinishare kay Timothy yung salita ng Panginoon. Nagagawa pa natin ito, mga kapatid. Next, kapatid. At sinabi rito ni Pablo, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito yung pinaglalaban ni Paul at ni Timothy. Dahil alam nila kung kanino magagaling at nagdudulot ng kaligtasan. Sino ba nagdudulot ng kaligtasan? Alam nila na kay Kristo Jesus yun. At maganda tayo rin sa panahon ngayon. Alam natin kung paano tayo maliligtas para pwede natin ibahagi ito sa iba. At alam nyo, malaki ang problema ng tao. Alam nyo kung bakit? Anong problema ng tao? Next, kapatid. Sabi rito, ang problema ng tao ay next, man's biggest problem is separation from God. Yung sin at lahat tayo makasalanan. Bakit na naging makasalanan? Ito ay pinada natin sa ating mga magulang. Sino unang magulang? Si Eva at Adan. Sabi nga nila, sana hindi na lang naging sana naging Pilipino na lang si Eva at Adan. Kasi kung naging Pilipino sila, hindi yung prutas sa kakainin nila yung ahas. No? Okay. No? Okay. Yeah? At lahat tayo makasalanan, mga kapatid. Tingnan mo ha?
ang nature talaga ng tao, makasalanan talaga tayo. Tingnan mo, yung mga anak natin, maliliit pa. Hindi naman natin sinasabihan magsalita ng hindi maganda, pero maririnig, anak, hindi ka nagsasalita ng ganyan. Kung minsan hindi naman natin nag-usap ang away ng kalaro, pinakaway ng kalaro. Tama ba? Kasi simple nature tayo. At sabi sa Bible, lahat daw tayo nagkasala. Ano sabi sa Roma 3:23? Ito ay sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito ang matindi, may parusa. Ano sinabi sa Roma 6:23? Ito ay sapagkat ang kabayaran ng mga kasalanan ay ano? Kamatayan. At yan ang dapat natin malaman na katotohanan sa buhay natin na may pamahagi natin sa tao na may malaki tayong problema. Yun yung kasalanan at ang dulot nito, ang bunga nito kamatayan. Hindi kamatayan pisikal, kundi kamatayan espiritual na malayo na sa presensya ng Panginoon. No? At Brother Rod, kung meron tayong problema at ang bunga nito ay kamatayan na hindi tayo makakasama ng Diyos, anong solusyon? Kung isa lang tao mahanap ng solusyon ng sarili niya, ito yung nagiging solusyon. Next. Sabi dito, man's problem sin. Anong ginagawang solusyon ng mga tao? Good works. Pag gumawa ako ng mabuti, plus 10 ako sa langit. Pag gumawa ako ng mabuti, good shot ako sa Panginoon. Pero nasabi ko sa iyo kapatid, hindi pa rin tayo maliligtas sa mabubuting gawa natin. Sabi ng iba, sa reliyon, pag pumasok ako sa reliyon na ito, maliligtas ako. Pero hindi naman maliligtas natin. Pwede sabihin ng iba, okay lang Brother Rod, kasi nagbibili naman ako sa church eh. Yes. Pero hindi yan ang magliligtas sa atin. Sabi naman ng iba, yung morality, yan yung magliligtas. Basta ako, gumagawa ako ng mabuti, wala ako nakakakang tao, maliligtas ako. Pero alam niyo, ito sasabihin ko, wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Bakit? Lahat tayo makasalanan. At sino gumawa ng paraan para maligtas tayo? Ang Diyos pa din. No? Yung kabayaran ay yung kanyang buktong na anak na si Jesus. Next kapatid, ito yung kabayaran. Yung price payment, sabi rito, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Siya yung naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya may pagkakataon tayo makasama ng Diyos sa langit. Sabi dito, siya yung pinadala. Ito ay sapagkat sa ganitong paraan iniibig ng Diyos ang sanlibutan kaya pinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus, alam niyo, very exclusive, very specific kung kanino natin matatagpuan ang kaligtasan. Ano sabi sa John 14:6? Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Hindi niya sinabi yan, isa ako sa mga daan. Hindi niya sinabi na isa ako sa mga katotohanan, kundi very specific mga kapatid. Ang kailangan natin para maligtas tayo, Panginoong Jesus. Ang solusyon sa ating problema ng kasalanan ay tanggapin ng Panginoong Jesus at manampalataya sa Kanya. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Next, kapatid. Bakit mahalagang malaman ang katotohanan? Bakit ang salita ng Diyos ay ang lahat ng kasulatan ay ginasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan? Alam niyo, pag binasa mo yung Bible, ang daming subjects na pwede ituro. Andyan yung business, andyan yung health, andyan yung pamumuhay natin bilang lalaki at babae, andyan yung tinuturo sa atin yung morally wrong or morally correct. Itinuturo din sa atin dyan yung interpersonal skills natin, yung communication. Ang daming itinuturo sa Bible. Pero alam niyo kung ano yung pinakamahalagang itinuturo sa atin ng Bible? Ito yung mga tanong na sinasagot niya. Anong sabi niya? Next kapatid, ano ang layunin ng buhay ko? Bakit ako nandito? Bakit ako nilikha ng Diyos? Paano niya gustong ipabuhay mo ang aking buhay? Yan yung pinakamahalaga na itinuturo sa atin ng Bible, mga kapatid. Yan yung sinasagot ng Biblia. Ano pa? Sabi rito, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa libong buhay. Tingnan niyo yung buhay niyo dati, nung wala pa kayo sa Panginoon.
Di ba masasabi mo, na yung buhay ko noon, kung babalikan mo, ang dami ko pala nagagawa, hindi maganda noon. Buti kayo, hindi ko na nagagawa. Buti nakakilala ako sa Panginoon. Dati, ang dami kong ginagawa na alam kong masama sa Panginoon. At ang salita ng Diyos, yan ang nagkukorek sa atin. Yan ang nagkukonvict sa atin, nakakaroon tayo ng burden kung nakakagawa tayo ng mali. At alam mo kapatid, di ba kung minsan ka, pag may nagsasalitang preacher, parang sinasabi mo, parang ako yung kilala ko na itong pastor na to, o ng preacher na to. Parang tinitira ko ng preacher na to. Bakit? Kasi tumatago sa puso natin yung salita ng Panginoon. Ito yung nagkukorek ng mga kamalian natin, mga kapatid. No? At alam niyo, pag nararamdaman mo yung sakit na yan sa puso mo pag nakakarating ka ng salita ng Panginoon, it's a sign that you are a true believer. May isang kabataan nagtanong sa pastor. Sabi niya, Pastor, gaano ba kabigat ang kasalanan? 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos, o 80 kilos? Sabi ng pastor, tag-isip yung pastor. At nagbigay ng example. Sabi niya, o sige, halimbawa may pangkay dyan. Halimbawa may patay dyan. Patungan natin ang 1 tonelada. Mararamdaman kaya niya yung bigat? At ang sabi ng kabataan, hindi po. Ganun din tayo. Pagpatay tayo spiritually, hindi natin mararamdaman yung kasalanan na ginagawa natin. Pero kapag buhay na yung ating spiritual na pagkatao, mararamdaman natin yung ating kasalanan na ginagawa. Diyan ang ginagawa ng salita ng Panginoon sa bawat puso natin. Bakit ang sinasabi ng Biblia? Ang salita ito ng Panginoon ay daig pa niya yung magkabilang tabak. Next, kapatid, sabi rito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya kinukorek tayo, kapatid. Tumatagos yan. Alam ng Diyos kung ano laman ang puso natin. No? Next, kapatid. Sabi rito, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Pag tayo ay nakakabasa ng salita ng Panginoon, tumutuwid yung buhay natin. Bakit? Ang nagiging standard ng ating pamumuhay ay hindi yung mundo ito, kundi yung standard na binibigay sa atin sa Bible. Amen? Para saan? Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Alam mo, kumpleto ang Bible. Sobrang complete niya, tinahanda tayo. May mga libro na obsolete na hindi na natin mapakinabangan ngayon. Pero ang Bible, ilang libong taon na ang nakakalipas hanggang ngayon. At matapos man ang mundong ito, ang Bible ay reliable na salita ng Panginoon. Handang magbago ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Pwede ba palampakan natin ang Panginoon? The next. Ngayon, nalaman na natin yung katotohanan. Kailangan natin isang buhay ito. Pagka ikaw ba ay nalaman ng mga katrabaho mo, ng mga kaklase mo, mga kapitbahay mo na Christian ka, pag nalaman nila, anong sinasabi nila sa'yo? Christian ka pala? O ganito, kaya pala, Christian ka pala. Yung una na sinasabi, Christian ka pala? O sasabihin nila, ay kaya pala, Christian ka pala, kaya pala ganun ka. Napapractice ba natin yung mga natututunan natin sa salita ng Panginoon? Naalala ko tuloy, nung umuwi kami sa Leyte, sa probinsya ng aking asawa. Sino rito taga Leyte? Nasa kamay! Yan, taga-Pangasinan po ako. Yung asawa ko po taga Leyte. Nung umuwi kami doon, may nakita akong kambing. Naalaga lang, tsuhin ng asawa ko, ng tito niya. Yung kambing na to, nung una kong makita, mas mahaba yung kaliwang sumay kaysa sa kanang sumay. Pero nung mga ilang araw lang, sabi ko, ba't mas mahaba na yung kaliwa kaysa sa kanan? At nung mga sumunod na araw, nakita ko pud-pud na. Sabi ko, ano kayang ginagawa ng kambing na to? Ba't ganyan nangyayari sa sumay niya? Ang ginagawa pala ng uncle ni Mrs., kasi yung kambing ay nasa gilid ng church. Ang ginagawa pala nung tsuhin ni Mrs., kinukuha pag umaga yung kambing at ilalagay sa kabilang kalsada kung saan maraming damo.
Sumaghapon kumakain ng damo, pagdating na magdagabi na, ibabalik sa gilid ng church. So tinignan ko, sabi ko, ano ba yung ginagawa ng mga pinatugat na mukod po Diyos mo? Ang ginagawa pala niya, alam niyo yung gilid ng church, hindi kagaya yan. Yan finish na eh. Yung gilid ng church, yung pader ng church doon, rock. Ang ginagawa pala ng kambing, ikinakaskas yung kanyang ulo. Nagkaroon ako ng reflection. Sabi ko, mabuti pa itong kambing na to. Natabi lang sa church na wala yung sungay. Yung iba nasa loob na ng church, may sungay pa rin. Sabi ko nga dyan sa katabi mo, may sungay ka pa rin ba? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Dapat yung buhay, may nababago. Ano sabi sa Bible? If we are in Christ, you are a new. The old has gone and the new has. Maniniwala sila pag nakita nila sa atin na nagbabago tayo. Amen? At ano sinabi ni Pablo kay Timothy? Dapat baguhin mo to. Dapat makita nila to sa'yo. Ano sinabi niya? Next. Sabi rito, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan sa halip. Maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita. Nung time na yun, batang-bata siya. Hindi sinabi ni Pablo na makipagdebate ka kasi marami kang alam sa Bible. Ang sabi ni Pablo, ipakita mo sa uri ng iyong pamumuhay na tunay kang mananampalataya. Saan? Sa pamagitan ng salita. Alam niyo kapatid, very powerful ang salita. Sabi nga sa Bible, life and death is in the power of the tongue. Tayo lang. Sige, tayo po tayo. Tayo lang. Yung hindi makatayo, na po kayo tumayo. Tayo lang. Pasilinin niyo kung gaano ka mga pangyarihan ang dila. Isipin niyo nakuha mo kayong lahat. Ngayon siguro nasa 300 tayo, pero sinabi ko lang tumayo kayo, nakuha mo kayo lahat. Amen? Ganyan makapangyarihan ng salita. At ang sabi nila, mas mabuti pang nasugatan ka physically kaysa masugatan ka dahil sa pananalita. Amen? Pwede na kayo upo. Sige, palakpakan natin Panginoon. Ganyan makapangyarihan ng salita. Kaya ano sinasabi sa Efeso? Sabi rito, hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita. Kundi ang mabubuting bagay lamang na makapagpapatibay upang ito ay makatulong sa mga nakikinig. Gamitin natin ang salitang ito para sa kabubuti ng mga nakikinig sa atin. May isang bata, excited umuwi sa bahay. Kailan lang bigayan ng card, tama? Di ba? Binigay sa inyo yung card ng mga anak nyo. Itong bata na to excited, dala-dala yung card nyo. Papa, ito yung card ko. Tinignan ng tatay. Math, 76. Science, 78. Araling Panlipunan, 77. Ano ba naman itong break mo, anak? Mabuti pa yung anak ng kapitbahay natin. Lahat ng subject line of 9. Biglang sumagot yung bata. Sabi ng bata, matalino naman kasi yung tatay noon. Tayo ba nakakapag-encourage tayo sa mga tao na kapalibot sa atin? Yung ating bang salita ay pinanggagalingan ng buhay. Bakit ano ba sinasabi sa mga mga taga-Colossus? Ang inyong pananalita ay maging mapagbiyayang langit na may lasang asin upang malaman ninyo kung ano ang dapat ninyong sagot sa bawat isa. Mga kapatid, sabi rito, nagamit yung salitang asin. Ang asin ay nagbibigay ng lasa. Tayo ba, pag nakikipag-usap tayo, nakakapagbigay ba tayo ng lasa? Nakakapagbigay ba tayo ng hope? Nakakapagbigay ba tayo ng encouragement sa mga nakapalibot sa atin? Mga kapatid, tanungin natin, pagkakausap ba nila tayo, nabibless ba sila o na-stress? Pagkatapos pa natin tayo kausapin, yung mga kausap natin, nabibigatan ba sila o nagagaanan? Wala natin kausapin yun para mabigat kausap negative. Yeah? Nabibless ba sila sa atin? Anong gamit ng asin noong unang panahon? Preservatives kasi wala pang rep. Ibig sabihin, we have to preserve the truth. Kailangan magagaling sa bunganga sa bibig ng taong mananampalataya ang salita ng katotohanan. At
Alam niyo, nung pinag-aaralan ko to, ang asin pala ay simbolo ng wisdom. Wisdom. Tayo bilang mga Kristiyano, dapat nagsasalita tayo ng wisdom pag may kausap tayo. At makukulat sila, parang hindi ka ganyan dati magsalita. Pero bakit ngayon ganyan ka na? Galing. May wisdom, mga kapatid. Saan pa dapat tayo gumuhay na maayos? Next, kapatid, sa ating pag-uugali. Kamusta yung ugali natin? No? Kamusta yung ugali natin? Okay ba tayo? Ano dapat ang bunga ng banal na espiritu? Next, kapatid. Sabi nito, subalit ang bunga ng banal na espiritu ay ano? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahan ng loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Pag tayo ay mananampalataya ng Panginoon, dapat ito yung nakikita sa atin. Ay pag-ibig tayo. Alam mo na pinag-aaralan ko ito, sabi ko, bakit nauna yung salitang pag-ibig? Kasi kaya pala nauna yung salitang pag-ibig, kasi pag may pag-ibig ka, susunod yung kagalakan, yung kapayapaan, yung pagtsatsaga, yung kagandahan ng loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. So yan dapat na nakikita sa ating pag-ugali. Ano ba? Next, ito yung tanong natin sa sarili natin, kung Kristiyano talaga tayo. Lagi ba tayo nagagalit? Nagmumukpok ba tayo? Nagreklamo ba tayo? Mayaman ba tayo? Ito maganda. Masasabi ba ng mga tao sa pamamagitan lamang ng pagkakita sa iyo na ikaw ay isang Kristiyano? Wow, Christian to. Kakaiba ng tao na to. No? Ano ba? Next, kapatid, saan pa dapat mabuhay tayo ng maayos? Dapat may pag-ibig. Ano sinasabi sa Bible? In English ko kasi mas maganda sa English. Sabi dito, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Love is patient. Bakit love is patient? Yes, bagamat nakakaranas tayo ng hurt. Lalo na especially doon sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Nakakaranas tayo ng mistreatment. Pero dahil sa tayo ay may pag-ibig, may patient tayo, natututo tayo mag-forgive. At alam mo yung forgiveness, napakahirap niya, tama ba? Kaya dapat ipinapanalangin natin sa Panginoon at hindi pinaplastic yan, ha? Okay na ako, sa kakatay. Hindi yan pinaplastic. O kung kanya dapat pinapanalangin natin yung mga taong yan. Lord, may mga taong nakasakit sa amin. Kunin mo na sila. Hindi. Lord, gabayan mo sila. At italangin natin na magkaroon tayo ng kagaya ng mata ng Panginoon. Magkaroon tayo ng kagaya ng puso ng Panginoon. Kung paano niya tayo tinitingnan bilang tao na kahit tayo makasalanan. Eh, ganun na tayo mamahal. Yun yung panalangin natin. What else? Sabi nito, love is kind. Love does not envy. Tayo ba natutuwa sa success ng ibang tao? O sinisiraan pa natin? Kaya naman nagkakotse yan kasi may illegal na negosyo yan. Alam mo, malapit kay Lord yan, kaya nagkaroon ng mga ari-arian yan. Kasi ano yan, malapit kay Lord, drug lord, public lord. Sinisiraan pa natin. Tayo ba natutuwa sa success ng mga taong nakapalingod sa atin? Love does not envy. Natutuwa ba tayo pag nakikita natin yung gift ng kapatid natin sa Panginoon? Wow, galing mo sa bagay na to. Natutuwa ba tayo? Ano ba? It does not boast. Hindi daw kapagmataas. Hindi nagyayabang. Oo, ganito ako eh. Dahil sa akin. Tandaan mo kapatid, we are part of the body. At kung ano mang meron ka, i-share mo yan sa body. Kasi si Jesus Christ is the head, and we are part of the body, kaya wala tayong dapat ipag-yabangan. At kung sabi sa dulo, it is not proud. Hindi daw mapagmataas. Di ba? Hindi mo sasabihin yung self-entitlement. Kung wala naman ako dito, hindi ito magkakatotoo. Kung wala naman ako dito, hindi ito magkakatagumpay. Dapat wala sa atin yung self-entitlement na yan. Alam niyo ako, sobrang pasalamat ko sa Panginoon. Tuwing gagamitin ako ng Panginoon para ipahayag ko kanyang salita. Sobrang, Lord, thank you, Lord. Napapasalamat ako kasi alam ko, Lord, makasalanan ako. Pero thank you sa opportunity that I have a chance para magamit mo.
Ganyan yung pinapanalangin mo lagi sa Panginoon. No? And next, dapat tayo bumuhay na maayos sa pananampalataya. Ito na-experience ko to mga kapatid. Naimbitan po ako sa CCM Valenzuela para mag-preach. Sa CCM Valenzuela, 3 po ang preaching. 3 services. Alam mo, nung Sabado ng gabi na piniprepare ko yung message, yung anak ko, tumaas yung lagnat. At nung tumaas yung kanyang lagnat, mga kapatid, nagulat kami bigla, parang nawalan siya ng mali at umuho yung kanyang ilong. Alam mo ano sabi ng wife ko at sabi ng mother mo? Parang si Loida at saka si Eunice, no? Sabi nila, tuloy mo, mag-aral ka, tuloy mo, kami bahala dito sa bata. At alam niyo, nung madaling araw, okay yung temperature ng anak ko. Hindi namin tinakbo sa ospital. Umalis kami sa aming bahay, papunta sa Valenzuela kasi mag-preach nga ako. Akala namin okay na. Natapos ko yung 2 preaching. After ko mag-lunch, biglang nag-chat yung kapatid ko. Sabi sa akin, Kuya, tinakbo namin si Rabi, yung 3rd child ko, yung pangatlo kong anak. Tinakbo namin ng ospital. Kasi biglang tumumula naman yung ilong at taas ng lagnat at positive sa dengue. At hindi pa tapos yung preaching ko kasi may pangatlo kong preaching. Kayo kapatid, kung halimbawa nalaman mo sa anak mo yun, ano mararamdaman mo? Nung time na yun, ang ganda ng payo sa akin ni Brother Ento, yung overseer sa Valenzuela. Sabi sa akin, alam mo Brother Rod, nasa Diyos yung buhay. Sa may hawak ng buhay, at pumunta ka doon, kukukunin niya anak mo, wala kang magagawa. Sabi ko, tama ka. At ang pumasok sa akin yung Matthew 6:33. Ano sinasabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God, His righteousness, and all these things are be added unto you. Pero ako bilang magulang, habang nag-preach ako, nasa isip ko lang ako. Pero sabi ko, Lord, ano po, reklamo ka? Pero gagapan ako muna kung ano yung pinagagawa mo. Asawa ng Diyos, after 1 week, naging okay naman yung anak ko. Nakikita ko sa atin yung pananampalataya ng mga tao nasa paligid natin. Ano ba, inaasahan ba natin yung galing natin? Ano sabi sa Proverbs, sa Kawikaan? Sabi rito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sarili. Karunungan. Bakit? As human, we are limited. We are subject to mistakes and error. Kung aasahan natin yung sarili natin. Pag nagpaplano ka at sarili mo lang inaasahan mo, ako po, delikado mga kapatid. Delikado. Kaya dapat lagi natin sinasabi, Lord, I totally surrender sa iyo. Lord, kinukumit ko lahat ng mga bagay, mga decision, mga plans ko sa iyo, Panginoon. At yun dapat na nakikita ng mga tao na kapaligid sa atin. Amen? And next, ano ba sabi? Dapat malinis daw yung ating pamumuhay. Ito, makinig kayo mga kapatid, napakaganda ng example sa Bible kapag malinis yung ating pamumuhay. Ano sabi? Kasi itinuring daw na parang isang malaking bahay. Next, sa isang malaking bahay, may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at meron ding yari sa kahoy ang putik. Ginagamit sa mahalagang, pakinggan nito, napakaganda nito mga kapatid. Ginagamit sa mahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Ito, tingnan mo, ang ganda nito. Ang mga taong lumalayo sa kasamahan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahalagang okasyon. Nakatalaga sila sa Panginoon kapag ipakinabang sa Kanya ang laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Pag we try our best, hindi tayo, walang taong perfect. Pero pag tayo malapit sa Diyos, nagiging better tayo everyday. Tama? At pag ganoon, pinipilit natin maging malinis ang ating pamumuhay dahil gawain, kagaya ng ginto at pilak. Ano gusto niyo? Ginto at pilak o putik o kahoy? Siyempre. Pag binabasa ko ito, sabi ko, salamat Lord. Salamat Lord. No? Kung kaya dapat may maganda tayong pamumuhay. No? At dahil dyan mga kapatid, kung nalaman natin ang katotohanan, nalaman natin na ito ay isa sa buhay na natin, alam natin na yung oras natin sa mundong ito ay limitado. Limitado ang buhay natin sa mundong ito. What is 70 years old? What is 80 years old? What is 90 years old? What is 100 years old? Ilang taon ang pinakasagan na binigay sa atin ng Panginoon? 120. Compared to eternity. Kaya dapat ipasa natin yung katotohanan na yan
magturo tayo ng future generation natin, susunod na mga leaders natin. Ano sinabi ni Paul kay Timothy? Punta tayo sa ating last point, pass it. Ipasa natin. Ano sinabi ni Paul kay Timothy? Sabi niya, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Kung makikita ninyo ilang generation yan, mula kay Paul, mula kay Timothy, sa harap ng maraming saksi, sa mga pwedeng magturo at sa ibang tao, 5 generations. Sabi ni Paul, ipasa mo din yung mga natutunan mo. Pinapasa ba natin yung mga natutunan natin na salita ng Panginoon? Alam mo, ang ganda ng sinabi ni Pastor Danny Oquico. Sabi ni Pastor Danny Oquico, there is no success without succession. Success without the successor is failure. No? My prayer and desire is to develop leaders who can do better and become better than me. Ganda ng sinabi, no? Tayo ba? Nagtitrain na ba tayo ng mga susunod na leaders? Ito, itanong natin sa sarili natin to. Itanong natin to, next kapatid. Do we have time to disciple the next generation? Do we have time to invest on the youth to the next leaders? Meron ba tayong time para mag-invest? Are we willing to train and pass our knowledge and wisdom? Are we intentionally teaching and influencing the next generation by the word of God? May time ba tayo mag-influence? May time ba tayo magturo sa mga susunod na henerasyon? May isang bata pumatok sa kanyang tatay. Sabi niya, sige, napasok. Sino yan? Pagpasok niya, sabi niya, Dad, pwede ba tayo mag-usap? Sabi ng dad niya, sabi ng tatay, busy ako, dami pinagagawa sa trabaho. O sige, Dad, tanong ko na lang po kayo. Dad, tanongin mo nga po, ilan yung bayad sa inyo ng kumpanya niyo per hour? Ba't mo tinatanong? Hindi, gusto ko lang po sanang malaman, Dad. 300 na lang per hour. At yung bata lumabas sa kwarto ng kanyang tatay, ng kanyang daddy. At kinuha yung kanyang alkansya. Biniyak na ito. At pumasok ulit sa kwarto ng kanyang daddy. Dad, may naipon po akong 600. Bilihin ko po yung 2 oras niyo. Meron ba tayong time para mag-invest sa susunod na generation? Meron ba tayong time to invest sa mga youth? Do we have time to disciple the next generation? At alam nyo, si Pablo, very confident. Alam nyo, nung time na to, malapit na siyang mamatay. Very sure siya. Anong sinabi niya? Sabi niya, pinagputi ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sabi niya sa English, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I pursue the truth. I practice the truth and I pass the truth. Bakit? Kasi meron siyang Timothy at Titus na nakipagpatuloy yung movement ng pag-share ng gospel. Tayo mga kapatid, meron ba tayong time? At pag tayo ba dumating sa punto na mawawala na tayo sa mundong ito, magiging confident din ba tayo na sasabihin natin sa Panginoon, Lord, I have fight the good fight. Lord, I have finished the race. I kept the faith. Sasabi ba natin sa Panginoon kung dumating na palapit na tayo mawala sa mundo? Alam niyo mga kapatid, we have to train new leaders. Malaki ang responsibilidad natin na ipasa sa kanila yung gospel. Sometimes tayo, pag nakikita natin yung issue ng bansa natin, tinitingnan natin in a bigger scale, tinitingnan natin ang mas malaki. What if simulan natin sa gitna, simulan natin sa bawat bahay natin? Palabas, ripple effect. Kung bawat tahanan, ang parents, yung mga elders,
tinuturo, nag-teach, nag-train, nag-influence mo ng next generation. Mas maraming lalabas na Timothy. Kaya kailangan natin ng maraming Paul sa churches at sa ating bansa. We have time. We have to invest in the future generation. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayo po yung manalangin. Yes, Lord. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Lord Jesus. Lord, may kampanin pala kami to train new generation of leaders, Panginoon. And we have to influence the youth. We have to teach them the gospel. We have to teach them about your truth. Dalangin namin, give us strength and empower us to share these things to the new generation, Panginoon. I pray, Lord Jesus, sa congregation na ito, sa church na ito, na mas maraming Paul ang lumabas, Panginoon, na ready to train new leaders, new Timothys sa church na ito at sa maraming mga churches, Panginoon. I pray na maraming Paul ang may empower to disciple new Timothys. Dinadalangin ko din, Panginoon, na magkaroon ng maraming Timothys with a humble heart, with a humble spirit, na matuto sa Paul na nilalagay sa kanilang mga buhay. Maraming salamat sa iyong salita. Mga kapatid, baka umaattend ka na sa church, pero yung relasyon sa Diyos, hindi mo tiyak kung meron ka na. Kuhanin natin itong opportunity na to. Ito kina-offer ko sa iyo, hindi religion. Kasi hindi tayo maliligtas ng religion. Kundi ito kina-offer ko sa iyo, ay katiyakan ng relasyon mo sa Panginoon. Ito ginaamin mo, na parang wala ka pang relasyon sa Panginoon. This is the time, kapatid, hindi aksidente na nandiyan ka. You can raise your hand as a sign of humility sa Panginoon na tinatanggap mo siya sa iyong buhay. Yan, salamat sa kanan ko. Thank you, kapatid. Salamat sa nasa harapan ko. Salamat sa kaliwa ko sa dalawang sister. Thank you. Kapatid, huwag kang maliya. Kasi mas nakakaya mo ng mali kaysa ipakita yung humility mo sa Panginoon. Salamat, sister. Salamat sa dalawang kapatid. Pero thank you, brother, sa kanan mo. Sundan mo itong panalangin na ito. Sabi mo, Lord Jesus, I admit that I am a sinner. And I ask for your forgiveness. I know that I cannot save myself. And I believe what you have done on the cross. That you died on the cross and you shed your blood for the payment of my sins. From now on, mula ngayon, I accept you as my Lord and my personal Savior. Gabayan mo po ako para makasunod ako sa nais mong ipagawa sa akin. Kapatid, kung pinanalangin mo yan, ikaw ay na-born again na makulit na lumapit sa Panginoon. And Lord, dalangin ko, hindi ko alam kung ano man yung challenges, difficulties, struggle sa pinagdadaanan ng mga kapatid ko doon. Hindi ko alam, may mga sakit dito. Pero hindi malabog yung mata, hindi maiksi yung kamay. I ask for your favor sa mga kapatid ko ito. Bless them in all aspects of their lives, Panginoon. Bless them, Panginoon, Lord Jesus. At Lord, ingatan mo sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Ang